Ano nangyari? Bakit nawala ka sa clowns? Sino daw yung hindi umaten sa kuan? Sabi daw ni Inay Alan, suspended daw ng isang linggo. Suspindi ka, sa madaling salita. Oo, suspended daw. Talagang wala pa akong kakilala ng kuya, tapos nagpapayad pa ako ng renta, ano, kakainin ko. Kung pwede lang, hindi ko gagastos dito. Hanggang kailan itong 200? Paano nagsimula ang lahat? Customer mo yung asawa mo. Ilang taon mo siya nakilala? 16. Wala, bata. 16, kuya. Nag-hiring yung bar namin din. Yung sa labas noon, may biningkahan. Pinasok niya para makita lang niya ako. Yung parang na-obsess na pala siya sa akin. Meron ka ba sa buhay mo na pinagdaanan na hindi mo pa nakikwento sa akin na pinagsisisihan mo? Siguro yung nalulog din ako. Pag nakulong walang gabi, puro araw. Yung time na talagang ilang araw ka nang walang tulog. Tapos nakikita ko yung mga picture ko yun na gumagalaw. At nailagay na rin yung kapatid ko, mga pinsan ko, nasa watchlist na sila. Pati ako, natakot ako doon. Kung nag-audition kami, nagaganda sila sa boses ko. Pero yung may-ari, sinabihan ako na, ang ganda ng boses mo, pero palitan ko yung mukha ko. Bakit? Bakit kung Lahat ng paglalait, pati yung mga bakla na taga Manila, hindi naman nilalait. Yung parang... Pinaglalaroan ka lang? Oo, pinaglalaroan nila ako. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, ang ating kakausapin walang iba kundi ang nakasama ko din po dati matagal na panahon po. Nakipagsapalaran po sa Maynila at bumalik na po dito sa kanyang hometown na kung saan dito sa Angeles, Pampanga. Mga kaibigan, sabay-sabay po natin siyang kilalanin. Monica! Hi. Ayan. Si Monica po mga kachika, bago tayo magsimula ay kasama ko po siya sa Sing Along Bar katulad po ng sinabi ko. Pero matagal na panahon na po yun. Siya po ay nagre-regine at mga birit-birit po mga kanta. Kailan ka huling nagpunta sa Maynila? Noong December, kuya. Ay, December lang? Yes, oo. Pumasya na kami dahil kami nag-invite din sa amin doon natin. Yung customer ko na yun, gusto makita yung anak ko. Mag-spendo kami ng Christmas doon. Pumasya din ako ng clowns. Yun eh. Ayan na. Nabanggit na po kaagad-agad ang anak. Alam niyo po mga kaibigan, ako rin po mismo, nagulat din po kasi po nung kasama ko po siya, dalaga po siya noon. Anong taon ba tayo nagkasama noon? 2010. Oo, 2010, 2011. Tapos, oo, mga 3 taon. Pero hindi po kami gabi-gabi magkasama. Meron lang po mga araw kami magkasama. Kaya po, kinamusta ko po siya kasi po nabalitaan ko po na meron na po siyang asawa. Babaeng asawa. Paano nagsimula ito, Monica? Dati pa naman talaga, bakla ako. Nangangarap din ako talaga magkaanak. Nung dumaan ako ng baklaran, nung galing ko ng sitcom live nun, nagdasal ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero yung buo lang talagang pumasok sa utak ko na parang gusto ko nakapartner pero hindi lalaki. For life na. Ano na ang preference mo nung bata ka? Bakla talaga ako. As in, nung lumaki ka? Yes, bakla po talaga ako. May hindi ako mag-date ng mga babae, yun na. Yung talagang nakalakihan ko na. Inilagay ko naman sa sarili ko na hindi ako for life na ganito kasi mahirap na maging baklang tumaldang mag-isa. Ang ibig mo sabihin dati ba nung nagsisimula ka, nagka-boyfriend ka rin? Yes. Nagtatagal yung mga karelasyon mo? Hindi. Nakailang boyfriend ka ba? Hindi ko na mabilang. So maraming lalaki talaga. Ang naging boyfriend mo? Yes. Boyfriend to ha, hindi lang to ano ha. Kung mag-boyfriend naman talaga kuya, hindi naman pang matagalan. Yung days lang, tapos sabay-sabay. Inisip ko pala, ang dami
dami kong boyfriend, pero ang dami ko rin palang sinusuportaan. Ako yung nawalan sa uli. Ilang taon kang tumagal sa ganung mga gawain mong gano'n na lalaki ka lang ng lalaki? Since 10, gano'n kasi nag-heels ako nun eh. Ginagawa ko ng pangramparang. Anong sabi ng tatay mo, nanay mo? Wala, okay lang sa kanila. Taga saan ka ba? Davao, doon ako simulang naging bakla. Paano ka napunta ng Maynila? Alam mo na, nangangarap din ako yung kapanahonan dati na Japan, tapos hindi mo ako pinagpala. Sa Maynila, Singalong, promotion po. promotion para Japan. Opo. Ano nangyari dun sa promotion? Kung nag-audition kami, nagaganda sila sa boses ko. Pero yung may-ari, sinabihan ako na, ang ganda ng boses mo, pero palitan ko din yung mukha ko. Ay. Nasaktan talaga ako ng kuya. Sabi ko, ano pong klaseng palitan? Sabay tawa. So, ang ibig sabihin, magaling ka, pero yung itsura mo, hindi nila tanggap. Anong ginawa mo? Sinabi ko na lang na uuwi na lang ako sa amin. Kasi inisip ko rin na habang tumatagal, magkakautang ako doon. Dahil alam kong parang hindi naman ako tanggap kasi nga, sabi nung palitan daw yung mukha ko. Hindi ko na inisip na makakapag-upload pa ako. So, sinabi ko lang na, babalik na ako ng Davao. May service naman sila na kung sino yung gustong umuwi. Ibabalik nila sa Davao. Anong sinabi mo dun sa magulang mo nung umuwi ka? Wala, sabi ko lang na, hindi ako tanggap. Sinabi ko yung totoo na, palitan daw yung mukha ko. Eh, ano ba ipapalit ko? Anong akala sa mukha ko? Tornilyo. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa kasi sa amin, yung time na nalaman nila na sumasahin naman ako sa singing contest. Sa Davao. Agad naging singer po ako ng mayor doon. Ay, nakilala ka ng mayor. Opo. Tapos, nagtrabaho ka na kay mayor. Pag lahat ng okasyon ng mayor. Doon po ako. Oo. Paano ka napunta ng Maynila? Ito nga, mag-Japan. Panibagong Japan na naman yan. Oo. Ito naman, hindi tayo magtatagal sa Manila. Sa Angeles tayo nun. Pagdating ko naman dito, kuya, Saan dito sa Angeles? sa may Balibago po. Ano nangyari sa Angeles sa'yo? Sumalpak na ako ng Bar. ban. Kayo nung bar yun. Bar ng kaibigan ko, naging manager siya doon. Tapos pinasampa ka doon. Oo, binasampa niya ako. Unang gabi mo doon, kamusta? Okay naman, masaya. Pati yung may-ari, parang bilib na bilib sa akin. Hindi ka nilait. Hindi nila ako nilaki. So, nagkaroon ka ng gana. Yes, nagkaroon ako ng gana. Natatandaan mo pa kung magkano ang budget mo nun? 150, pag maraming tao, 200. Anong taon yan? 2004? Tingnan nyo mga kachika. Sa bar, kung gaano po kamura ang aming budget pero nilalaban lang natin, di ba? Ilang taon kang tumagal dun sa bar na yon? Hanggat yung kaibigan ko, yung kumuha sa akin, yung nagkasarili niya ng bar, nandil po niya ako, hindi niya ako pinauwi sa Davao kasi bala ko na rin umuwi dito. At least, Nakita ka. nakita ka, nakakaipon ka. Ilang taon kang tumagal dun sa bar na yan? Kuan po, 2 years. Pagkatapos ng 2 years, ano na ang nangyari? Palibagong bar na naman. Iniwan mo na to. Oo, dahil nagsara. Ito pa yun. Yung time na nagsara yung bar, yung gabi na yun, nagpa-collagen ako. Ito yung pyong. Mga kachika, meron po tayo papakita ang picture niya. Tingnan niyo po yung dating itsura niya. Ngayon, nagpapyong siya kasi humpak siya eh. Ngayon, para magkaroon ng pisngi, nagpapyong. Sino naman ang gumawa niya at sino nag-encourage sa yung magpapyong? Hindi siya doktor. Bakla siya. Pero pasalamat lang ako talagang totoo namang collagen ang tinuro ko sa mukha. Ang lakas ng loob mo. Hindi siya Talagang dahil sa kagaganda ko lang. Ay, dahil gusto mo lang gumanda kahit na Oo. anong paraan ilalaban mo talaga. Ilalaban ko talaga. Inisip ko na rin parang hindi nila ako malait. Wala na sa isip ko yung may gamot na i-inject sa akin. Basta ako, maiba yung mukha ko. Yung gabi na yun na pinatodo ko na, Diyos ko, ilang sisi pinalagay mo dyan? 3 bote na. Ay, 3 bayas. Yes, kwan po yun. 800 po yung... Isa. Yes. Kasi kaibigan ko naman yung nagkwan eh. Kaya binigyan niya ako ng discount. Yung time lang yun na natodo na lahat, syempre ubus yung pera ko dahil sa kagandahan. Pagdating ko sa work, pagbaba ko ng jeep, at walang ilaw sa bar. Yun pala, wala ng kuryente. Naputulan ng kuryente yung bar. Yung pinagtatabawan mo. Wala man lang sinabi sa'yo na magsasara. Walang abiso. Nung nakita mong sarado yung bar, anong nangyari sa'yo? Nagulat ako na parang napaluha kasi nga naubos ko yung ipon ko tapos babayaran pa kami ng bahay. Kung sabi ko, ano ba yan? Bakit napaka-palpak naman itong mga nangyayari? Na-timing pa. Na-timing. Di nagsarado na. Opo. Ano na nangyari? Nagkita-kita kami doon sa labas. Ano po nangyari? Wala. Talagang close. Paano po kami? Paano po yung pamasahe? Sabi ko, binigyan kami ng kung ano yung may-ari. Binigyan kami ng 200 din. Kumbaga, minsan gabi namin binayaran ng may-ari. Nung binigyan ng kanong 200, ano na nangyari? Napaiyak ako nung kuya. Parang hanggang kailan itong 200? Kung pwede lang, hindi ko gagastos dito. Kasi nga, talagang wala pa akong kakilala ng kuya. Tapos nagpapayad pa ako ng renta. Ano, kakainin ko. Naging kampati lang ako no, kasi akala ko tuloy-tuloy yung trabaho. Yung kuha namin. Sayang, nagpaganda ka pa naman. Opo. Ngayon, ilang araw kang nabakante? Masarap ako kasi yung ibang bakla na kasamahan ko dati, yung dumadaan-daan sa bar, nakita ako, nabalitaan nila nagsarado yung kwan. Dahil alam nilang bumibirit ako, hinahanap nila ako noon. Nung gabi na yun, nakita naman nila ako sa Fields Avenue. Alam niyo yung sinasabi niyang birit, napakataas po ng boses nito. Panoorin po muna ninyo ang mga video niya.
Ayan, di ba? Ang tataas ng mga kinakanta nito. Ngayon, nung nahanap ka, anong bar naman ang pinasukan mo? Ganun din, gay bar. Gay bar din. Magkatabi din. Siguro mga 3 bahay ang kanya. 3 building ang pagitan. Ano nangyari sa'yo doon? Yun, tuloy-tuloy na. Magkano na ang budget mo doon? Medyo tumaas naman siya, 250. In fairness, at least may pagtaas. Yes. Tumagal ka na doon. Tumagal ako kasi pinagpatuloy na ng kaibigan ko nung dati kong kakilala yung bar na yun. Siya na ang may-ari. Oo, siya na may-ari. Kinausap niya ako na, huwag ka matakot, hindi kita iiwan kasi sayang yung talent. Doon na yon kasi may regular kita ka na. Pagkatapos noon, tumagal na maraming panahon yon. Tumagal kami ng taon. Lumakas yung bar dito kasi marunong talaga siya mag-handle ng bar, kuya, yung kaibigan ko. Dumating yung araw na pinagtangkaan na pala siya. Basta may death threat siya. Yes, nangyari na talaga. Pinatay talaga siya. So nawala na naman yung pag-asa mo kasi yung pinagkakakitaan mong bar, magsasara na naman. Yun, nawalan din ako pag-asa. Pero nung time pala nung abang nag-work ako doon, isa pala si Sir Eugene, ang manager sa Clowns. Pumunta pala sila doon sa pinagtrabaho ko. That time noon, Hindi ko napansin. nag-i-scout na ang Clowns sa mga talent dito. Ando pa sila Dwayne, si Dana Garcel, kasama pa ito si Sir Eugene yun. Naisip ako ni Sir Eugene. Yung isa sa mga number doon, yung si Apple. Tinawagan ako bigla ni Sir Eugene na pumunta ka ng Clowns. Kumanta ka lang. Clowns dito na yan, Dito po, Angeles. Oo. Siyempre, Clowns Angeles, talagang malaking bar na yun. Oo, dahil may artista, gano'n. Pero inisip ko pagkakataon ko na to, parang ito na yun eh. Talagang bait talaga ng Diyos, hindi ako pinapabayaan. Pero parang nanginginig talaga tuhod ko, parang kung totoo ba to si Sir Eugene ba talagang tumatawag o baka maraming M&M lang. Baka kala mo playtime lang. Pumunta ako doon sa may Clowns, sa may casino. Tinatanong ko, pinatawag po ako ng Sir Eugene, yung mga bakla doon sa front desk. Tinignan nila ako. Kasi binahiya ako, tinitingnan nila ako pag ganun eh. Ay, tinignan ka mula ulo hanggang Oo, kasi siyempre ang iksi-iksi. Hindi ko alam kung anong suotin ko nung gabi na yun. Tapos may lumabas, isa sa mga kwalin sa Eugene, yung, ay, ikaw ba si Monica? Sabi ko, opo. Yung pinapasok ko, nakita mo si Eugene sa dressing room, andun pa nung si Beverly Salviejo. Na prime time nun. Tapos yung pinakanta ako. Anong unang kinanta mo doon? Natatandaan mo pa? Shine. Tsaka, To Love You More. O, tignan nyo. Shine ni Regine at saka To Love You More ni Celine Dion. Hanggang ngayon ba nakakanta ka pa rin ng ganong katataas? Pag once na... Kondisyon. Pagkatapos nun, Kinabahan ako, pero nawala ang kaba ko dahil nakaset ng mga bakla si Nainiki, si Lucila Rupa. Habang ino-oclayan nila ako, hindi pala panglalait pala, yun alam ko lang na binibuild up pala nila ako para maging tumatag ako at huwag daw akong mahiya. Kasi nga, nahiya talaga akong tumayo kasi ino-oclay pa naman ako ni Rupa, ginano pa rin mukha para daw akong apa. Hindi ako sanay sa ganung comedy kasi kuya wala pa akong alam nung ang alam ko lang kumanta. oo, kanta-kanta lang. Pero ito kasi, kakanta ka, magsasalita ka, makikipag-usap ka sa customer at makikipag-usap ka sa mga kasamahan mo. Opo. Pagkatapos no, nakapasok ka, Nakapasok na po ako. Nung gabi na po yun, binigyan na po ako ng sahod ni Sir Eugene. natatandaan mo bang binigay sa'yo nun? Yes, 1,000 po. Ang laki ng pinag-iba. Nagulat talaga ako, ano po ito? Sabi ko, yun yung sahod mo. Sabi ko, hindi naman po ako nagtatrabaho. Sabi ko, kaya nga kita pinakanta at pinasampa para ma-meet mo rin mga bakla. At alam mo yun kung ano yung ginagawa dito, kung ano yung pag-entertain dito. Ang bait talaga ni Sir Eugene. Siya talaga yung... Hindi mo makakalimutan. Bakit? Bakit ka umiyak? Hindi. Naalala ko na si Sir Eugene, sobrang bait niya. Lahat ng panglalait, pati yung mga bakla na taga Manila, hindi naman nilalait. Yung parang, Pinaglalaroan ka lang. oo, pinaglalaroan nila ako. Siya yung nagsabi sa akin na magaling ka pero huwag ka matakot, nandito lang ako sa likod. Tsaka pinaglalaban ka ni Sir Eugene. Kulang na lang na tawagin ko siyang ama o ano. Kasi ang bait talaga niya. So, Kaya lang nga, wala na si Sir Eugene. sa isa nga rin yun na wala lang ganas sa klak. Parang hindi naman nawala. Yung parang... Kapanghinaan ka ng loob kasi yung tao nagpapalakas sa'yo, nawala pa. Pero ang layo ng narating mo dahil dinala ka pa niya hanggang Maynila. Tama? Eto, iba na naman ang crowd ng Maynila. Kamusta ang unang araw mo sa Maynila sa Clowns? Masaya na kasi maliban sa nag-set na ako doon. Kumbaga na-train na rin ako. Ikaw pa naman, everyday ako pinapaset ni Sir Rudy. After 5 days na everyday ako nakaset, sinalpa
agad ako ng Manila. Clowns Araleta. Nakakon ko si Tart, si Bachi, prime time ng Aegis. Iba na to. Ibang iba na. Ano na yung pakiramdam mo nun? Malakas yung kwan ko. Yung parang masaya na ako. Hindi na Confident ka na. Confident na ako. Alam ko na yung biro. Alam ko na yung mga kung ano ginagawa sa stage. Ready na kahit wala man akong sinasabi. Puro lang ko, correct, tama, correct. Yun. Ilang gabi yun. Sa inyo, kayo. Unti-unti ako natututo. Ano ang hindi mo makakalimutan nung nagpe-perform ka? Yung lahat ng tao, mayaman man o hindi. Kami kasi dati sa Davao, pag mayaman ka, ang taas ang tingin namin sa'yo. Dito, yung pag kumanta ka lang, nagaling sa'yo lahat ng tao, papalakpakan ka, tatayo. Kung sa silang lalapit sa'yo na ang galing mo, yun hindi ko makalimutan yung maraming taong pinalakpakan ka. Yun nga, kuya. Tapos, ano nangyari? Bakit nawala ka sa clowns? Nawala ako dahil nung time na pag hindi ka daw sumipot sa anniversary ata ni Nina Alan, na dapat daw meron kaming mga number. Production. Hindi lang ako nakakuan kasi nilalag na talaga ako nung malakas ang ulan ko dito sa Angeles. Doon pala sa Manila, wala. Message naman ako nagpaalam. Madaling araw, nag-chat sa akin ng manager na sino daw yung hindi umaten sa kuan. Sabi daw ni Nina Alan, suspended daw ng isang linggo. Nasuspindi ka sa madaling salita. Oo, suspended daw. Ano nangyari sa'yo nung suspendido ka? Yun na lang ang pinagkakitaan mo that time, di ba? Opo. Nung time na nasuspended ako dahil wala akong trabaho noon, yung itong bar dito sa Angeles, itong R&B, yung anak na may-ari at saka yung asawa niya, matagal na pala nila akong hinahanap din. Gusto nila ipasok sa banda nila. Agad-agad ko naman tinanggap at nagbitaw naman din sila ng hindi kita pababayaan. Yun, doon ako naging kampante. Sabi ko, siguro dahil sa ilang taon ko na rin ako sa clowns, gusto ko naman maiba naman. Tsaka, dahil sa araw-araw kong bumabiyay ng... Oo, Maynila. Oo, alasuki ko ng buong bus dyan. Tapos uwi ka ng madali araw. Tapos dito, matulog lang ako, kakain. Tapos alis na naman. Kaya inisip ko sa ilang taon. So maiba naman, dito naman ako para medyo malapit na naman yung... Yun, mga panahon na hindi na kita napagkakakita sa Quezon City. Opo. Nandito ko na sa R&B. Opo. Eto na, gumanda na ang sweldo mo dito lalo. Kung mas malaki man sa clown sa Manila, dito, dumoble yung kikitain mo. Kasi mga Koreano kasi Foreigner na mga audience mo. Maging audience. Ang ganda-ganda mo sa foreigner. Ay, hindi naman masyado. Nagka-boyfriend ka ng foreigner. Nagka-boyfriend ako pero hindi ko na pinansin. Ay, kasi bakit? Sa una, okay kami. Pero pag abang tumatagal, hindi ko na siya maintindihan. Yung sa pagsasalita, alam naman ako, yung English ko, hindi naman talaga fluent. At show band ang tawag sa inyo dyan, Yes. diba? Ilan kayong grupo dyan? 6. Isang babae, isang lalaki, and then the Apat na rest bakla. po. Oo, tingnan mo. Tapos, ilang taon ka tumagal dyan sa R&B? Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon. Ang tagal na. Hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Kasi may mga pagkakataon naman yung tayo ng panahon ng pandemic talagang wala ka talagang mapasukan noon. Sirado lahat ng bar. Ano nangyari sa'yo nung pandemic? Naging kargador ako, kuya. Kargador saan? Sa Marina Arcade, sa Dao. Anong ginagawa mo? Nagbubuhat mo ko ng kuan. Alam mo yung mga paninda ng mga equipment doon, ng mga construction. Yun, yung mga binibenta na doon. Ako naglalabas, ako nagdi-display. Ako rin nagsasara, ako rin nagpapasok ng gamit. Mabibigat yun, di ba? Sobra. Doon po ako talagang nangitim. Kasi pati yung mga wire ng poste, pag may bumili, susukatin mo sa kalsada kayo susukat. Ang haba nun. Tiniis ko yung kuya kasi noong time na nung mga anak na yung asawa ko. May asawa ka na nung that time. Yes. Diyan rin niya ako nakita sa R&B. Ito na, pumunta na tayo sa love affair niya. Paano nagsimula ang lahat? Customer mo yung asawa mo. Customer sila, tapos kasama yung kapatid niya, nakijam sa amin. Babaeng-babae ka niyan, diba? Sobra, halos panty na yung sinusuot ko lagi sa stage, tapos nakabra, jacket. Nagulat ako, nakijam. So bata pa yan kuya. Ilang taon mo siya nakilala? 16. Wala, ang bata. 16 kuya. Tapos ako kumakanta siya, tumitingin siya sa mukha ko. Sabi ko, babae na to. Sige, kumanta ka lang. Hindi ko pinapansin. Tumitingin din sa akin. Ako ba pakakatahin mo? Sabi ko, sinasabihan kita. Kaya kumanta ka, huwag kang tumingin sa akin na naiilang ako eh. Kasi ito yung audience, yung natapos ang gabi. operation, yung sabi ng DJ, parang may tuksong gano'n. Ayan siya lumabas na siya. Hindi ko pa alam noon. Crush na pala niya ako. Paano mo nalaman na crush ka niya? Pero hindi pa ako naniniwala doon kasi may lalaki kaming kasama. Sabi niya, ay, Monica, sayang yung pagkabakla mo. Huwag ka lang magbakla, maglalaki ka lang kasi may nagkagusto yung kwan. Ano? Ako? Huwag yung damay-damay dyan. Kung baka si Jeff yun, di ako. Akala ko yung lalaki na may kasama. Noong time na nag-aaral pala yan. Give up niya yung pag-aaral niya. Lagi siya doon pupunta sa trabaho ko. Nag-hiring yung bar namin dahil yung sa labas noon may bibingkahan. Pinasok niya para makita lang niya ako. Tinry ko lang siya. Sabi ko, pabili ng bibingkahan. Buo yung pera ko. May barya ka. Ay, wala akong palit niya. Sige, ako na bahala. Sabi nga nun. Tinuloy-tuloy ko yun. Tinuloy ko lang yun. Hanggat nalaman ko lang yung kwan na wala na pala sinasahod dahil yung... So araw-araw ka nagpupunta doon, libre? Hindi, pag
Paglabas na ng bar, doon lang yung kwan niya. So, kinukuha mo na hindi ka na nagbabayad? Oo. Tinatay ko yung buo, yung perang binabayad ko sa wala din siya sukli. Laging ganon. Lagi ganon. Bakla ka. Kasi tinatry ko na talaga. Sabi ko, parang oo nga. Dead ba pa rin ako? Nung time na pagpunta siya sa bar, pag may katibol ako na babae, iba yung tingin niya sa babae. Yung pa rin na-obsess na pa rin siya sa akin. Bata pa niya. Sorry ko yan. 14 years ang gap namin. Grabe. Tapos, paano nagsimula ang relasyon nyo? Dati, nag-chat kami, pinireply ko yan. Nilalaman ko na talaga na gusto niya ako, dineded na ako na siya. Pero ba, huwag mo na akong kuwanin. So, naiirita na ako kasi ayoko ng ganun. Kasi babaeng babae. Babae nga ako. Lalaki mo ako sa paningin mo, pero hindi babaeng gusto ko. Sinabi mo sa kanya yan? Oo. Gaya. Lahat ng mga masasakit na salita, kuya. Talagang tinapon mo sa kanya? Opo. Pag tumawag yun siya, binablock ko agad. Tapos meron naman tumatawag sa akin na gumagamit siya ng ibang number. Ilang buwan nangyari yan? Hindi buwan, taon. Na gano'n ang ginagawa? Na-obsess siya sa akin. Hala. Tapos dumating yung namatay yung kapatid ko. Nalungkot ka na. Nalungkot ako. Nawalan ako ng gana magtrabaho, yung gano'n ko yan. Nagkukulong ako sa kwarto. Naisip ko naman, lahat ng kaibigan ko, so try ko nga tawagan. Lahat puro busy. May mga trabaho, may gano'n. Naintindihan ko naman yun. Pag-on ko din sa isang number na SIM ko sa isang cellphone, tumawag siya. Hanggat iloso nito, uy, kumusta ka na? Doon ako na, uy, kumusta ka na? Parang gusto kong minom. Sige, punta ako doon sa inyo. Sige, pumunta ka dito ngayon na. Pumunta naman siya agad-agad, kuya. Wow. Yun na yun. May nangyari na sa inyo? Opo. Pagkatapos nung unang nangyari sa inyo, nasundan na ng nasundan? Mga ilang araw pa nun. Kasi natakot din ako, kuya, kasi nga bata pa siya. Then na-obsess siya sa akin, baka ipikutin niya ako. O baka i-demanda ka. Demanda ako. Sabi naman niya sa akin, bintusan ko lang daw siya. Alakan ko lang daw siya. Uy, grabe ka. Sabi ko, okay na daw sa kanya yun. Sabi ko, grabe ka naman, pinangarap mo yun. Gaano ba ako kagwapo sa tingin mo? Minahal ka niya? Minahal niya talaga ako. Hanggat nung 4 days nakalipas, pinapunta ko na naman siya sa bahay. After na umuwi siya. Punta naman niya, pag uwi niya, sinabi ko na siya na, ka na umuwi. Kasi hindi na ako sanay na umuwi ka. Okay ako na nandito ka. So, umuwi naman siya. So, hindi siya umuwi. Sumbuan sa kanila. Ang bata niya, hindi na umuwi. Ano sabi ng mga magulang niya? Wala naman. Inanap siya pero nagte-text naman sila. Okay naman, kapatid naman yung nanay niya. Akala lang ng pamilya niya, barkada kayo kasi babae ka eh. Gano'n. Yun lang. Okay. Pero hindi ko siya niligawan. Sabi ko lang sa kanya na i-enjoy natin to. Hayaan mo lang na dumating yung araw na makaramdam na ako ng pagmamahal sa'yo. Oo. Dumating ba ang araw na yun? Dumating na ako, kuya, tapos nag-decision ako ng mamalangikan. Paano yung itsura mo? Ito, ganito lang. Ganyan lang. Anong pakiramdam? Excited. Parang ako lang. Kasi kasama ko yung mga kapitbahay ko, yung mga kaibigan ko, tapos yung mama ko. Nagdala kami ng pagkain. First time ko pang ma-meet yung nanay niya noon. Kasama mo ang mama mo? Opo. Galing Davao? Hindi. Andito na rin siya. nanay. Andito na siya. Anong sabi ng mama mo nung sinabi mong, Nay, mamamanhikan tayo? Natawa. O talaga. Wala lang. Pagdating doon, sa pamanhikan, parang ko na din. Normal. Masaya. Parang magkasing edad lang kami ng nanay niya. Ay yung tatay niya. Ganon din. Nung time na yung tatay niya nasa Cebu, gusto daw ako mamit. Okay lang. Anda naman ako. Dahil yung nanay niya, tangkap namin ako. So, naganap ang kasalan. Hindi pa nun. Ang gusto pala ng lolo niya pagkasalan, yung bonggaan sa simbahan. Siyempre wala pa lang pera ng kuya. So, umuoo lang kami, ganun-ganun. Sige po. Pag may kakataon na may makaipon-ipon na po kami, ganun-ganun. Pakakasalan ko po yung apo niya. Nagsama na kami. Nag-live-in na kayo? Oo, nag-live-in na kami. Hanggang nagkaanak na kami. Tapos dumating na yung may kasalan ng bayan. Ay, kasalang bayan, doon kayo nagpakasal. Natutugma-tugma lahat ng mga pangyayari sa'yo. Hindi mo ba naisip yun? Naisip ko yun. Kung nag-recall sa akin yung nagdasal ako sa Baclaran, ito na pala yun. Ang bait pala ni God. Nandiyan pala siya. Nakakatuwa yung kwento ng buhay mo. Mga kachika, eto na po. Nandito na po tayo sa bahay nila. Ilang taon na yung anak mo? 3 years old na po nung January 6. Anong pangalan yun? Catriona. Kamusta ang buhay may asawa? Masaya, kuya, na bilang isang ama at saka ina, ay masaya. Number 1 talaga yung anak ko nakakatagal ng stress. Ayun. Tapos yung mga partidos niya, tanggap ka. Yun ang pinaka-importante. Noong time na sinasama ko siya sa trabaho, Anong napagkamalan akong bugang. Kasi may sinasama akong babae sa tinawag akong customer. Gusto ko yung babae mo. Nakuha talaga ako, kuya, huwag ka naman ganyan, kuya. Girlfriend ko yan eh. Ay, girlfriend mo pala yan. Nalaman ng mga customer na isa pala sa mga bakla daw na nagtutugtog sa R&B, may jowang babae. Anong pinakamasakit mong narinig sa mga tao? Yung mapapariwara daw yung buhay niya sa akin. Kasi dahil bakla ako, baka daw dumating yung panahon na ikuha ko doon siya ibubo. Anong ginagawa mo pag naririnig mo yun? Wala lang. Tahimik lang ako. Inisip ko na lang na, bahala kayo. Magsama kami lang masaya. Basta mahal ko to. Hindi ko to iiwan. Hindi ko to ibibigay din sa inyo. Yun. May tanong ko sa iyo, Monica, kasi ito lagi ito, kahit sa teleserye, nakikita natin to. Ang bakla daw, once sa bakla, manlalalaki pa rin yan. May pagkakataon ba na may asawa ka, ng lalaki ka pa rin?
Yung totoo. Sa trabaho, pag lasing ako, nakaramdam ako na gano'n. Yung na-miss ko lang siyang kuan, kasi dating gawain ko. Na-miss ko, pero hindi ko na siya ma-dare na gawin. Kasi Naging tapat ako sa kanya eh. Lalo na't kayo nung nagkaanak kami. May maraming tukso talaga nun, yung lalaki talagang kusang lalapit sa akin. Gano'n. Talagang pakiramdam ko nakakonsensya. Habang papatulan ko to, yung naisip ko yung anak kong tumitingin sa akin sa ginagawa ko. iba talaga pag may anak, Iba iba. talaga. Nagkaroon na ng lalong direksyon ng buhay mo. Opo, talagang iba. So binago ba ng anak mo yung mga dati mong hindi magandang ginagawa? Anak yun ang anak ko sa buhay ko talaga. Masaya naman talaga ako sa stage. Pero yung pagod, di ba? Siyempre, gumagalaw ka. Anong mga ginagawa mo todo doon, energy lahat. Pagod ko na bahay. Buhay ko ng energy pag nakita ko ng anak ko. Hindi ko pa halikan ka, tatawag na papa. Hintayin ka. Tapos 6 na taon na kayong nagsasama ng asawa mo. Ang galing, Monica. Ano na ang plano mo sa buhay? Plano ko na mag-ipon pa lang ipon para makakuha talaga ng sariling beer. Kasi kuya na, lagi kang nag-rent. Yung asawa mo ba ngayon nagtatrabaho din? Ate, nagtatrabaho siya sa spa, front desk siya. Pero ngayon, hindi kasi maiwan-iwan yung inaanap ko siya ng anak ko eh. Nakakaingit ka naman. Kasi syempre lahat tayo nangangarap din na minsan sa buhay magkaroon ka ng anak. Ito nangyari na kaagad sa'yo. Ang bait ng Diyos sa'yo. Opo. May ikon nga lang po na like kayo, yung mga kasamahan ko sa Manila, ang daming racket, gano'n. Yun nga lang nawala sa akin. Nabawasan man ang racket mo, pero yung habang buhay na blessing mo, yung Correct. anak mo. Correct. Nakakatuwa. Mga kachika, ito po si Monica, nakakasakasama ko. Talaga happy-go-lucky lang to dati. Hindi ko nga ini-expect. Ano kaya ang buhay ng may asawa? Pero yung pag-girl may asawa, ito, mapapatunay. Pag-girl, pagod. Pero, masaya. Paano na ngayon? Hindi ka na gumigimik-gimik na kasama yung mga bakla? Hindi na. Yun ang nawala sa akin eh. Namimiss mo ang mga bakla? Oo, namimiss ko sila. Namiss nila ako. Pero masaya na rin ako dito. Yan, chat-chat na lang. Alam mo na ngayon, may mga ganun na. Kumbaga pa, sila lang pumapasyal dito. May tatanong ako sa iyo, Monica, bago tayo matapos. Yes. Meron ka ba sa buhay mo na pinagdaanan na hindi mo pa nakikwento sa akin na pinagsisisihan mo? Siguro yung nalulungin ako. Napunta ka sa drugs? Opo. Bakit ka napunta sa drugs? Dati pa naman din sa amin sa Davao, talaga yung bahay namin doon, talagang yun yung puntahan lang nila. Doon mismo sa bahay namin. Sa bahay niyo? Opo. Kinalakihan mo? Kinalakihan ko po talaga, kuya. Nagugulat talaga ako paglabas ko sa kwarto. Ang daming tao naghintay sa sala. Tapos hinintay yung kapatid ko. Hindi ko pa alam na gano'n yung kuan. Hanggat may nagkuhan pati yung kwarto ko, babayaran kita ng 10. Bata ka pa noon eh. Oo, resto lang. Hanggat ako magbenta ng poy para sa kanila, tig 5 piso. Tapos, naging user ka na rin. Yung time na yun na may isang bumili tapos siya lang mag-isa, sabi niya, bibigyan kita ng pera, dente sa kwarto mo. Okay lang. Sinamahan ko siya, tapos pinagalan niya. Yun na yung nag-start. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging resulta noon. Para sa anong time na pinagulo niya ako. Parang pakiramdam ko lang gabi o araw. Ayun talaga masigla ka lang lagi. Hindi ka napapagod. Hindi ako napapagod. 3 araw ko yung kuya ng tulog. Hindi ako natutulog. Kasi nga, first time ko na pinagalan ako. Tapos, Nagustuhan ko siya. Parang hindi ako nawawala ng energy. Tamang galaw, hugas sa plato, talagang kuskus doon, laba dito. kasi yun ang effect niyan, di ba? Oo, kuya. Masipag ka. Talagang as in. sobra. Wala magkikisis ako ng kisame. Anong pinaka-worst na nagawa mo habang gumagamit ka ng ganyan? Yung time na talagang ilang araw ka nang walang tulog, tapos nakikita ko yung mga picture ko yun na gumagalaw. Kinakausap ko na. Ano na? Umiiyak ako. Kinausap ko. So, tuliro ka na talaga. Oo, iba talaga, kakaiba siya kuya. At hindi mo masabi na missing ka. Alam mo yung ginagawa mo, pero bakit ganun gumagalaw? Tapos may nakikita kang mga malikmat na gano'n, na bigla na ako nagugulat. So, naging addict ka na talaga. Oo, naging addict na ako. Yun ang hindi ako naglalabas sa pera. Kasi libre. Libre lahat. Kailan mo to na totaling nawala ang pagda-drugs? Nung time na spot na pala yung bahay namin para i-raid. At nailagay na rin yung kapatid ko, mga pinsan ko, nasa watchlist na sila. Pati ako, natakot ako doon. Kaya nung time na gaya ng Manila, yun, ginlap ko Ay, agad. yun. Yun yung dahilan. So ngayon, totaling wala na. May time din kasi na nung pandemic na yun, tumaba ako kuya. Sobrang taba. Pwede nang pumasok, okay na yung kan. Nakita ako ng may-ari ng bar. Kinausap niya ako na napag-iwanan na daw ako ng mga bagong bakla. So, sa madaling salita, ginamit mo ito pampapayat. Ang papaya. Sana yun lang talaga. Yun lang talaga. Pagkatapos nun, Nung lumipat kami, nagka-problema ka sa bahay ng mama ko. Natatakot ako ulit kasi nga, kailangan mo magtipid ng pera, gano'n. oo, kasi Yun. padre di pamilya ka na ngayon. Yes. Inisip ko, anak ko. Yun na lang. At lagi mo na lang iisipin ang Yung anak ko. Tama na yung napagdaanan mo yan, Yes. wag mo nang balik-balikan. Ay, hindi. Ngayon, iba na talaga.
Mabuti naman. Magandang balita yan para sa iyo at para sa mga anak mo at pamilya mo. Ngayon, mga kachika, kilalanin ngayon natin ang kanilang pamilya. Tawagin natin ang kanyang butihing asawa at ang kanyang cute na anak. Halika na! Ayan! So, eto na mga kachika, ang pamilya ni Monica. Siya si Christine at si... Catriona. Oh, ay, Catriona. Labo si Papa? Yes. Yes! Christine, kamusta ang buhay may asawa? Okay lang po, masaya, tsaka halo-halo ng emosyon. Siyempre sa mag-asawa, maraming may away, may masaya, may malungkot. Lalo na pag nade-depress siya, yung na-stress siya, sobra na yung pag umiiyak siya. Kailangan nandyan ka kasi palakas ng loob. Mahal na mahal mo talaga siya na hindi ka talaga magsasawa at lagi kang nandyan para sa kanya. Opo, sinasabi ko naman po sa kanya. Sabi ko sa kanya, mahal kita, huwag kang mag-alala. Sure ko sa'yo, pag tumanda ka, hindi kita pababayaan. Siyempre, lalo na kung may edad ka na, mauna kang mag-senior, sabi ko sa kanya, ngayon, nagtatrabaho ka, salamat kasi parati mo kaming sinusuportahan, lalo na yung anak natin, nag-tutor na, sa mga bagay na gusto namin, nabibigay mo na, yung mga hindi namin napupuntahan natin, kasama yung tayo, pamilya natin. Grabe kang magmahal, Christine. Kasi siyempre, iniisip nila, ano kaya nakita ni Christine kay Monica? Kasi pa-girl si Monica. Bakit? Ano ang meron kay Monica? Hindi ko po alam eh, kasi biglaan lang naman din po kasi, yung 16 lang ako noon. So, Mr. Cupido talaga ito? Siguro po, kasi love at first sight, gano'n, na-attract. Nakakatuwa, di ba? Ano mo, happy ako para sa inyo. Anong sinasabi mo pag sinasabi ng ang asawa mo bakla? Proud po. Hindi ko naman po kinakaya yun eh. Hindi naman porket bakla yung asawa ko, lalaki pa rin naman po. Pero tulad niyan, dati nung wala pa kaming anak, nagpipihi ako, kasama ko siya, nagpa-plancha ako, tagadikit ng eyelashes, nakikure siya, anong amoy ko, gano'n, okay ba itsura ko? Tagadala ng bag, tagasuot ng sandals, yung gano'n po. Talagang mahal na mahal mo siya. Tignan po ninyo ang pamilya, di ba? Nakakatuwa. Happy family. Tapos malusog na bata. Nakakatuwa. Pero tanggap mo na lahat yung mga ganyang parang biruan lang kayo. Opo, pero ganun pa rin. Para kung may kaaway na babae, nag-aaway kami sa ganung gali. Hindi mo mawawala yun eh. Pero pag ganun, syempre magkakasundo pa rin kasi lalo na may anak na kami. Ito yung tag-aawat, pag nag-aaway, wag mag-aaway. Don't fight. Kawawa yung mama ko. Yung ganun po. Syempre, sabi niya, hindi mo kami nag-fight hanggang sa okay na. Syempre, another araw na naman, mag-aaway na naman. Ganun lang naman din po. Eh, ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Monica, anong gusto mo sabihin sa asawa mo ngayon? Hindi, mahal na mahal ko sila. Talagang salamat. Thank you sa pagtyaga mo sa akin hanggat dumating si Kat binigay sa atin ni God. Tuloy-tuloy natin, maging masaya lang tayo tulad sinabi ko sa'yo, i-enjoy lang natin ito. Positive lang. Nakakatawa kayo. Palakpakan naman natin. Alam mo, sa makakapanood po nito sa mga taga-LGBTQ, ito na ang patunay talaga na gender lang yan, pero ang puso, kahit kanino pa, pag kumatok si Cupido, papasukin natin ng bonggang-bongga. Ganon. Mabuhay kayo at sana lagi kayo magmamahalan. Kapag mayroong hindi pinagkakaunawaan, dapat laging aayusin. So mga kachika, ito na po, nakita niyo naman po ang pamilyang napakasaya, si Monica, si Christine at saka si Catriona, the happy family. Congratulations, Monica! Love you. I love you. Happy family. Thank you very much, Christine, Monica. Kaya naman mga kachika, dead mang nega, dead mang bash dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ang nega, dead ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!